So, magandang araw mga kababayan. So, magulo po ngayon ang ano natin sa politika dito sa bansang Pilipinas. Dahil nga po sa mga korupsyon na talagang rampant na. So, na iinis na ang taong bayan at galit na galit dahil syempre yung may mga pinaghirapan ng matagal na panahon, dekada, ilang dekada nilang pinag-ipunan, tapos malulubog lamang sa baha ang kanilang mga ari-arian. So, yan nga po. Dahil magulo ang ating sitwasyon ngayon, so ito ang gustong-gusto na sitwasyon naman ng mga komunista na sa matagal na panahon na gusto nilang ma-take over yung gobyerno natin. So mag-iingat po tayo sa pagsama-sama sa mga rally kasi kailangan nating mapagmatsyag kung ang ipinaglalaban ba ay pansariling interes lamang or para talaga sa bansa. So sa ngayon po namamayagpag po, meron pong mga vandalism na hindi naman nais. Kung gusto mong magpahayag, huwag kang maninira ng mga ari-arian, lalong-lalo na kung ito ay pag-aari ng gobyerno. Dahil ang ginagastos din dyan kapag bumili ng pintura na inyong sprayhan, vandalism, ay pundo rin ng gobyerno. So, pera din natin ang gagamitin dyan. So, dapat sa ano na lang, pagpapahayag, sa placards kung meron man, doon na lang ihayag, hindi na yung mag-ano pa ng mga pamimintura na hindi mabubura, 'di ba? So, ayan, so yung susunod na issue naman ay, for example, ito po ay hindi natin hinahangad, no, dahil gusto natin talaga yung gobyerno ay manatiling intact, pero sa sitwasyon ngayon hindi ko lang alam kung ano yung mangyayari. So meron pong mga sabi-sabi, pero hindi ako naniniwala dyan dahil ang lakas ng ating mga militar ay sila po ay naninindigan sa kanilang mga sinumpaang tungkulin na layuning protektahan ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. Pero merong kuro-kuro na magkakaroon daw ng kudita tapos magtatalaga ng caretaker. Na hindi naman naaayon dahil ang tunay na may mandato para maglagay ng liderato bilang isang demokrasyang bansa ay ang mga tao. Hindi pwede na kung sino lang na nandyan sa mga posisyon or makapangyarihan na may pera ay sila ang magtatalaga. So, hindi po naaayon sa ating mga konsensya, ng ating mga mamamayang Pilipino na ipinaglaban po ng matagal na panahon ng ating mga bayani, tapos ngayon ay sila na lang ang masusunod, sila na lang ang magtatalaga, na tayo po ay para bang binabypass na. So nandyan sila sa posisyon na yan dahil sa atin. So kailangan yung masusunod ay tayo, hindi po sila. So kung oligarko man ang ilalagay, iyan po ay hindi po makatarungan para sa atin, para sa ating mga mamamayan. So ayan po. So kailangan nating maging mapagmatsyag sa panahon na to dahil dito sa Metro Manila ay kaliwat kanan ang rally. Okay lang yun, mag-rally dahil ipahayag natin yung ating saloobin, ang ating mga pananaw na meron talagang hindi magandang nangyayari sa ating bansa, para mapukaw po ang damdamin ng kaisipan, ang mata ng ating mga pinuno na itinalagad dyan para tayo po ay pamunuan, na sana tayo ay umasa noon na ito po ay kanilang gagawin. Subalit sa kasalukuyang panahon po ay parang hindi na po naayon ang kanilang mga ginagawa, at saka
yung pundo ng bayan po ay hindi maipaliwanag kung saan napupunta dahil wala pong nakikita. Puro sira-sira, puro inaanod lang ng baha yung ating mga buwis na tayo po ang nahihirapan sa pang-araw-araw natin na binibili. Tayo po ang nag-iipon para makapagpundar po ang ating bansa na magbibigay sa atin ng kahalagahan at katiwasayan. Subalit ito nga po ang nangyayari. Masakit po sa damdamin, masakit sa mga mata ng mga Pilipino na ganito po ang nangyayari sa atin, na walang maayos direktiba, puro na lang pamumulitika, lalong-lalo na si yung spokesperson natin na imbis ng ibubuka ng kanyang bibig ay yung mga magagandang nagawa ng gobyerno, ay puro mga basura, puro anti-Duterte. Hindi po ganyan ang nais ng pinapasahod ng mamamayang Pilipino, ang nais naming marinig sa iyo. So ayan po, sana po ay marinig po ang ating hinaing na karaingan ng karamihan. Maraming salamat po.